Mayong adlaw sa mga kauturan kag mga kabyanan nga naga-follow up sa sining online program naton sa Hope Channel Panay and Guimaras. Kami gid nagapanamyaw sa inyo sang mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo tanan kung sa diin makamusubong sa iban mga bahin sang kalibutan o kung diri sa Panay. Kami gid nagapanamyaw sa inyo. By the way, sa sining Sabado ang grupo sang Wisp-Sian Conference officers, directors kag staff pamisita dira sa distrito ni Pastor Isler kag ni Pastor Sinon Pakulanan. Ekspektahan nga maabot kami dira. Pastor Nick. Nagapasalamat ko sa sining nga kagayunan na Pastor Sunday nga maka-join naman ko sa sining lesson discussion kag kabay nga ang aton nga mga church members kamo dira mga kuturan mabinipisyuhan tungod kay nag-decide ang Hope Channel under the leadership ni Pastor Rafi Swalog aton nga Communications and Health Director nga aton ini iga present ang aton nga lesson Miyerkules pa lang parang ang aton mga kuturan maka provide sang aton nga mga important lessons nga aton matunan kag ma-digest gin aton sa aton nga panghuna-huna kag aton ma-apply sa aton matag-adlaw nga kahigayunan. So akon gid greet ang aton nga mga church leaders, mga deacons and deaconesses under sa Ministerial Association Pastor Sandy. By the way, ang atong nga topiko sa sining simana entitled To Serve and to Save. By the way, Pastor Nick, before kita mag-start, magapangamuyo kita. Halang doon kag may gugmao naman nga Dios sa sining adlaw kami gid nga nagapalapit sa imo, nagapangayo sing kaalam nga mahangpan namon kag sang nagasunod sining nga programa makahangop man sa presentasyon kag ini makadulong sa amon sa patubo pagid sang amon pagtuo dira sa imo. Bindis ni Ginoo nga ang amon ipagadiscuss sa sining adlaw magahatag pagid sang dugang kaalam sa mga kauturan ka mga kabyanan. Ginapangayo namon sa ngalan ng Hesus. Amen. By the way, Pastor Nick, ang ato nga leksyon sa sining simana may ara sang matatlo ka mga importante nga mga Bible characters nga gin-mention. Naginambal din the servant of God, nagadel siya sa corporate, kag the servant of God individual, kag the anointed one. Okay, ang atong nga teksto makita diri sa Isaiah chapter 42 verse 1. Behold my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. Isaiah 42 verse 1. Sana siling ko kayo na ang atong leksyon may tatlo kita ka mga importante nga Bible characters nga suno sa plano kag tinutuyo sang Ginoo nga ma-fulfill gid kag nagambal man ni Pastor Nick sang about sang veracity sang pagka-author ni Prophet Isaiah kag sang pag-anoint sa kay King Cyrus. Kag ini siya nga mga punto nagapakita nga gidooged ara gid sa mga Bible writers nga nagapakita bisan pa imagine 150 years before nga naabot ini ginsulat ni Prophet Isaiah nanugod sang pagka-anointed o pagka-misaya ni Cyrus. Katahom sang aton nga lesson sini Pastor Sandy ang makauturan tungod kay in spite of the situation sang mga katawhan niya aton ibaluan nga daw madamo sila sa mga calamities because of their backslidings and wickedness, yet mga kauturan ang pagka-alagad sang sining katawhan sang Israel o kung the house of Jacob nagapabilin nga ginaklaim sang Dios. Sa piyakabahin, sa ginmention ni Pastor Sandy Makoturan, ang the promise, sa pag-abot sa sining, kay ginmention niya Makoturan, ang corporate Israel, as his servant, mga kauturan in spite sa ilang situation, then the promise,
ang pag-abot sang sining the Anointed One. Of course, the Anointed One, gin-mention mga kauturan ni Pastor Sandy, ang the one to help release no sa sining katawhan sang Dios against oppression, against captivity, nga amo si Cyrus nga gin-mention Pastor Sandy 150 years no, mga more or less no. Before siya natawo, gin-mention mga kauturan, but above all the Anointed One under the lineage no sa line of David no, sa ilalom sang Davidic kingdom. By the way, Pastor Nick, ang isa dog ipanguna natin ni siyang isa sa mga objectives nga pag-uan naton sa atong leksyon sa sining adlaw. Mapakita naton ang pagka-authentic, ang pagka-matuo sa Biblia nga gin-corroborate siya sa archaeology. Labi na gid sang pagtawag sa kay Cyrus kung ano kamatuod. Imagine 150 years nga wala pa ni matabo, gin-predict, gin-prophesy na nga ni Prophet Isaiah nga maggamiton, ginhatag gid ang specific name ni Cyrus. Daw siguro kung sa panahon ni Isaiah, base kung hindi na mag-abot. Pero lo and behold, nag-abot gid siya kag na-realize kag kung paano sang Ginoo gingamit si Cyrus nga maggamiton nga mangin maghatag freedom sa mga katawan sang Israel nga gidisklabo sang Babylon. Amo ni ang lulan no sang katawan sang Dios nga ang oppression ang ilang situation, however gin prophesy Pastor Sandy ang ka-end no, pag-end sang ilang captivity, ang burden iga kuwaon sang Dios sa ila after sa kinatawag time period nga ang Diyos mag-sanction or mag-discipline sa ila under the oppression of the superpower. Labi na gid ang ining Babylon nga amo ang mag-ulipon sa ila. No? Pastor Nick, siguro i-discuss ta ni further, party siya sa servant people and corporate servants ang Ginoo nga ginahambal ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 41 verses 8 to 9. Pagabasahan ko diri. But you, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, my friend, you whom I have taken from the ends of the earth, and called from its farthest regions, and said you are my servant, I have chosen you, and have not cast you away. Katawom no, nga sa din beforehand, gin-explicar, paagi na kay Prophet Isaiah nga i-preserve gid ang Israel subong nga siya ang palagyan o kon lineage sang pagkatao na Ginoong Hesus kag halin sa kay GC kag pagkatao na Ginoong Hesus kon tungod kay madamo abi nang gapat may iba na mga antagonist sa veracity sa Bible labi na sa mga abyan naton nga mga ibang reliyon magluwas sa Christian religion nga ang Biblia daw madamo sa mga inconsistencies labi na sa dating kag sa mga events nga do may mga double meanings. Tiyan mo na nga isa sa mga objectives nga gusto pagwaon sang aton nga author sa sini nga simana ang pagkamasalaligan sang Biblia. Pinagis nag-upod ang archaeology kag ang Bible nga nagtestify siya para sa Bible kag ang Bible para sa archaeology. Isa na sang mabakod nga pagpamatuod tungod kay may mga duha ka pang huna-huna bahin sini no nga ang Isaiah, the book of Isaiah is not reliable. However, sa mga na-discover nga mga documents, labi na gid sa Qumran Cave no nga na-discover ang documents, ang Isaiah scroll no. Mga kauturan nagpamatuod nga authentic gid na ang Bible kag ilabi na gid mga utod sa atong lesson for this week no nga nagpamatuod that 150 years before natawo ining si King Cyrus of Persia nga naglupig sang superpower nga mong Babylon nga nag-oppress ang katawan sang Dios amo man mga utod in detail no kung paano niya isudlon ang Babylon kag mga kauturan siya man amo ang mag-order to release the people of God against captivity.
Pastor Rick, may nakita ko din nga issue bla sa mga theologians ining ginatawag nga lower kaga higher criticism. Magsiling kita lower criticism about the authorship, higher criticism amo siyang writings. O kung na-invert na baliskad, ang higher criticism amo ang author, ang lower criticism among writings. May mga idea diri nga kuno ang book of Isaiah hindi tanan nga si Isaiah ang writer tungod kay do may may gulpi lang nga editor sa writings ni Isaiah alin sa 139:41 hasta sa ibabaw hasta sa 50 o 60 nga kuno nila may ara nga lain naman nga author, pero na-prove diri sa ato nga kwan nga leksyon labi na gito sa kay Cyrus. Ginsulat ni Isaiah sa 41 kag na-fulfill siya tungod sang pagwa ni Cyrus nga amog siya ang nag-fulfill sa bilang Messiah nga gingamit sang Ginoo para sa pag-liberate sang katawan sang Israel. Amo na may Isaiah 1 and Isaiah 2. Pero mga kauturan sa discoveries, isa lang mga kauturan sa mga documents nga na-discover. But sa ginhambal ni Pastor Sandy, nga ang pag-mention sa ngalan sa sining the anointed one, no? Mga utod nga amo si Cyrus, nga mag-provide sang release or order decree to free God's people against oppression. Mga utod gin-mention in detail no, sa ginhambal naton, hindi lamang ang pamaagi kung paano niya i-overthrow ang Babylon, but mga utod ang iya nga ngalan gin-mention no, before 150 years, no, mga 140 plus years, almost 150 years before his birth, mga utod gin-mention na sang Diyos ang ngalan. Kundi may gin-mention ang atong leksyon parte siya sa servants. First, amo tong corporate, kag second, amo tong ginatawag nga unknown dire sa atong leksyon nga klaro gid man sa Ginoong Hesus ang servant nga gina-mention diri. I-discuss naton ang pagka-servant ng Ginoong Hesus nga sa diin mas mabrubudlay kuno ang iya nga pagka-Misaya. Pero before sa iya ang parte sa kay liberator Misaya. Sa kay kwan gintawag man sa duwa ka karakter diri, duwa man kami saya ang ginambal diri si Cyrus kag si Ginoong Hesus. Nga ang gintawag sang Ginoo ang pamangkot diri, why did God call Cyrus a Persian king Messiah or the anointed one? Mga kauturan Pastor Sandy, hindi kita ma-confuse mga utod, but in some aspect, no, in some sense, nangin anointed one, no, the anointed one ining si Cyrus, mga utod, the leader of the Persian Empire, because mga utod, he was anointed by God to provide freedom no, for the captives nga yang mga alagad ining corporate, no, ining servant ining Israel or Jacob, no, the grandson of Abraham, the friend of God, no. Manotice naton, but hindi ini Pastor Sandy nga amo si the anointed one nga nag-refer sa kay Jesus Christ kay sagin kung ato ni-analyze ang ining Isaiah 42 nung gin-mention naton is a messianic no prophecy that points not only to Cyrus nga provide freedom, but mga utod to the Messiah, the anointed one under the Davidic kingdom nung sa linya mga kauturan ni David, no. So mga utod, in some sense he was called anointed because mga utod, he will be God's instrument no to provide the freedom sa iyang katawhan, but he is not the anointed one mga utod nga ginrefer sa Messiah mo si Jesus Christ. By the way, Pastor Nick, dire sa kwano sa record bla sa kay Mr. Postero nga arrangement sang leksyon. Sa Israel gali may duwa ka types sang people were anointed, duwa ka klase sang tawo nga gin-anoint. Gin-anoint nila ang priest kag kings, kag the later part dire sa Ezekiel 1 King chapter 19 verse 16 ang prophet busilon may tatlo ka priest, king and prophet. Sige nang siya amo nagdagdag par amount anointed siya to par excellence ina tungod kay tatlo ang iya nga posisyon, king, priest and prophet. Si Cyrus naman niya specific lang sa sawan, gin-anoint sa tungod sa iyang pagkari. Te amo na sa kung tawag sa hinaplas gin-anoint ina tungod kay ginhari siya, nanginhari siya. Dira sa gitawag nga hinaplas. So at least hindi ma-confuse kag hatagan sang distinction sang aton nga mga church members, Pastor Sandy,
the difference between the anointed one nga amo ang Persian king no nga amo si Cyrus, and of course the anointed one no nga amo si Ginoong. Okay, klaro na no nga may ara nga mga wild questions. Kung si Kristo gitawag sa Messiah o kung Kristo ang interchangeably use sabi ang Messiah ka Kristo, matawag mo bala si King Cyrus nga Kristo? Sa ginambal naton Pastor Sunday sa mga kultura naton, hindi kita ma-confuse bingod ang iyang pagka-anointed no. May limitation. Whereas may kay limitation. Christ sa ginimong mention, it covers the whole no as king, priest, mga kauturan and so on. Okay, mag-proceed Sir Pastor Nick sa pinaka-punto gid ang sa nga nag-igo siya, nag-hit siya sa title sa atong leksyon, to serve and to save. To serve and to save. Ngayon na wala sang liwan kundi na parte ni Sir na sa pagka-servant, the anointed one nga mo si Christ as the Son of God. Okay. There is may mga difficult mission for the servant. Nga difficult nga mabudlay siling dire sa may Isaiah 49 verse 6. It is too small a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. Ano ang anong rason nga ang gintawag diri nga difficult mission para sa servant or para sa kay Jesus Christ, Pastor Nick? Kabalo ka mo mga kauturan na ang mission no. Pero clear man ini Pastor San sa aton nga chapter 42 no nga sa diin sa verse 1 again gamit as our opening text sa sining verses 1 to 7 ang mga identifying marks no, sa sining servant no. First is he was anointed by the Holy Spirit was upon him. Kag mga kauturan and so on no, mga gin-mention diri ako pagabasahon, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him and he will bring justice no, meaning the Spirit is upon him, he will bring justice to all nations, and he will not shout out or cry out or raise his voice in the streets. The bruised reed he will not break, and the smoldering wick he will not snap off. In faithfulness he will bring forth justice, meaning he will bring justice and faithfulness. He will not falter to be discouraged till establishes justice on earth. So he will bring justice on earth. Now, mga kauturan, he will bring salvation, he will bring justice on earth. This is what the Lord God says, the creator of heavens, who stretches them out, who spreads out the earth with all that springs from it, who gives breath to its people and life to those who walk in it. No, he will provide life. I, the Lord, who have called you in righteousness, I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be my covenant, to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Amon is Christ, to open the blind, to open the eyes of the blind, to free the captives, meaning hindi lang mga sa prisuhan na Pastor, but those under the captivity of Satan, he will set free. Now mga utod, so kabudlay sang sining mission because gin-mention diri mga utod that he will provide righteousness, justice, he will provide release no against the oppression of Satan. This is the mission of the anointed one nga mo si Ginoong Hesus. Ito may isa ka prayer blessed Ginoong Hesus before nag-pray siya, Lord, please give me this 12 and we will turn the world upside down. Pero ang natabo nga wala niya ma-meet gid no ang iya nga expectation nga ibalis karon niya halin sa pagka hard-headed ng mga tao nga mangin mutong ginhambal mo gina, pero wala ni pero Pastor Nick, despite sang iyang ining difficult mission na ginatag nga task sang God the Father sa Jesus Christ nga gin-reject pa sa iyang katawan mismo. Daw ka no ka dako nga insulto no nga mismo sa iyang kaugalingon nga mga katawan nag-reject sa iya. But Jesus didn't give up. Wala siya nag-surrender. Pasalamat kita sa iya sa iyang perseverance nga ginhatag niya ining gitawag nga everlasting redemption nga gina-enjoy naton subong as Christian sa sini nga panahon.
So mga kauturan, again, pasalamat kita sa sining servant nga gid-mention diri sa aton nga lesson. Of course, first, assurance of God's people nga amo ining Israel, that even in their situation nga naidalom sila sa oppression and mga utod, as a consequence of their wickedness, yet they were still claimed by God as His servant. But however, there is somebody nga, Pastor San, will be used by God as His anointed one to provide them freedom. Nga mo si King Cyrus. However, more than Cyrus, there will be the Messiah, the anointed one nga maga-provide sang holistic nga solution for the problem of sin that will release mga kauturan His people not only against the oppression of the superpower nga among Babylon, mga utod, but against the captivity of Satan nga amo ang behind sa sining power of oppression. Okay, thank you very much sa Pastor Nick sa aton nga discussion sa siningaga, no, sa sining nga semana nga makuha bala ang mga doubts sa mga masalin naton, mga hindi gid solidly nga nagapati sa Biblia, regardless ng mga klase sang sekta o kung reliyon ang sa ila. Pero ang leksyon nato nagatudlo siya nga kung paano ang Ginoo nagamit sa mga katawan in the past to realize ang iyang ambition in the future. Nga sa lingkod in the future tungod kay kita mag-experience sa in the future sang buwas damlag nga ginaaman sa Ginoo, nga maki-experience kita sang katahom sang kinabuhi nga ginaaman pinagi sa kay Kristo Jesus. Kag dire sa atong leksyon nagdulong siya sang kamaturan sang Biblia nga bisan pa nga suno sa ginambal mga questions ang iban nga may mga inconsistencies, nagapati kita sa gyapon Ginoo nga ang Ginoo is the author of the Bible. Kag na-fulfill pinagi sa kay Isaiah, kag na-prove na justify sa Isaiah nga siya gid ang single author sang iya ining sunatan from chapter 1 to chapter 50 to 60. Again, Pastor Sandy, ang ato lesson to serve and to save, no? Meaning as God's servant, kita man nga mga alagad sang Dios, mga gin-claim sang Dios nga iya nga mga sakop, mga sumulunod, will be able to reflect at manifest sa aton nga kabuhi ang batasan ni Ginoong Hesus, no ginatawag nga mga kauturan ang service-oriented, no? Ang paminsuron naton ang iban nga maserbisyuhan naton. Kaangay sang kay Ginoong Hesus nga pagsahi sang pag-alagad. Pras na kay Joshua, Pastor San, nga for me and my house, I will serve the Lord. Sa tanan nga tion, aton gid tugyan ato kabuhi sa kay Ginoong Hesus. Kay makasalig kita mga utod, yakon ara kita sa iya, then ang kasiguruhan mga utod, maangkol gid naton, labi na gid ang kaluwasan. To close siguro, Pastor Nick, itong na-cover naman nato natong discussion from Sunday to Friday. Gusto ko lang magbilin sa sini nga pangunauna sa mga kulturan kag sa mga kabyanan nga naga-follow up sa nga program nga dire na pumatodan naton nga hindi iya basta-basta lang ang Dios nga ginlagad naton kag nagbilin siya sang iya nga mapulungon pinagi sa Biblia. Gingamit niya ang iyang mga propeta manunulat sa Biblia agod nga sa aton subong makaangkon kita sang maglig-on pagid ang pagtuon naton. Nga hindi lang basta-basta galing Biblia ang natun-an naton kundi isa ka matuod nga pulong sa Ginoo, tungod kay matuod nga pulong sa Ginoo makadugang sa paghimpit sa atong nga pagtuod dira sa kay Ginoong Hesus. Pastor Nick, by aton nga lesson subong simana mga kauturan naga-provide sa aton sang kasiguruhan nga ang pulong sang Dios matuod kag sarang naton masandigan kay sa ato gid mention many years, no, nga wala pa mga utod na tabo gintagna na kag ini natuman kag mga kauturan sa subong ation, we can put our trust and our confidence in the word of God. Okay, thank you, Pastor Nick, sang pag-upod sa aton, sang parayon nga nangikaupod naton sa sinipipila ka mga Sabado sa atong pagtuod sa leksyon. Kabay pa nga sa liwat, mangikaupod kita. Kag before kita mag-close, pangabihan natin si Pastorino sa atong closing prayer. I-close ta ini mga kauturan pinagi sa pagpangamuyo. Walay katubtuban kag dalang pa namon nga Dios. Salamat gid nga ikaw naghatag sa amon sang kaygayunan nga amon matun-an ang ining mga pulong. Kabay nga magabulig ini sa amon nga amon nakilala gid sing labi ang kabuhi ni Ginoong Hesus
nga nagkari agod kami makaangkon sang kaluwasan pinaagi sa iyang pag-antos agod kami matubos. Kabay nga ikaw gid magatabang sa amon nga kami mangin malapit kag mangin hapiit ang amon relasyon sa iya. Kagabay pa o Dios nga imo gid kami buligan nga sa tanan nga tion. Magahibo kami sa mga bagay suno gid sa imong kabubuton. Salamat gid nga ikaw magasabat sang amon pangabay ginatugyan kay saligan namon ining mabaton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga bugtong nga manluluwas. Amen.